Mga OFW nabanggit din sa bagong guidelines na inilabas ng Bureau of Immigration. Meaning guys, nabanggit kasama tayong mga OFW sa advisory or guidelines na inilabas nila. Pero guys, hindi naman sa atin ito nakafocus dahil nga maghihigpit lang sila para makaiwas ang mga kababayan natin na mabiktima ng human trafficking. Mababasa nyo yung tungkol sa mga OFW sa page 5 ng advisory na inilabas nila. So, ilalagay ko yung mga advisory guidelines na inilabas ng Bureau of Immigration sa description ng video na ito para mabasa nyo din. 4 na mga OFW ang nabanggit dito. Una, yung mga first time na OFW na lalabas sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Pangalawa, yung mga OFW na balik manggagawa. Meaning guys, yung dati ng mga OFW or mga documented OFW at babalik ulit sa parehong employer. Pangatlo, yung mga direct hire OFW. Pang-apat, yung mga seafarer or seaman. So, unahin muna natin yung mga OFW na first time na lalabas sa Pilipinas as documented OFW. Meaning, yung mga mag-a-apply sa mga lehitimong manpower agency. Actually guys, hindi naman sila madalas nagkakaroon ng problema dahil ang agency na ang bahala sa kanila magbigay ng instructions kung ano ang mga gagawin. So, ang unang-unang documents na dapat hawak nila kapag palabas sila sa ibang bansa at hahanapin sa immigration. Number 1, ang OEC. Of course guys, kailangan ng OEC kapag palabas ka or papunta ka sa ibang bansa as documented OFW. Kaya sa mga nagtatanong guys, na mga OFW or mga nagko-comment na kung kailangan pa daw ba ng OEC kapag first time na lalabas or pupunta sa ibang bansa. Ang sagot guys, yes. Laging kailangan ng OEC kapag isa kang documented OFW. Number 2, ang inyong valid working visa. Number 3, ang inyong kontrata na verified sa Polo. Dahil guys, bago pa man yan ipadala ng magiging employer mo sa ibang bansa, sa agency na mag-aasikaso sa'yo sa Pilipinas, ay dumaan na yan sa Polo at na-verified na nila. Kaya yung mga OFW na first time na lalabas sa Pilipinas papunta sa ibang bansa, na nag-apply sa mga lehitimong manpower agency, ay yung agency nyo na ang bahala mag-asikaso sa inyo guys. Pati nga yung OEC nyo ay madalas ay agency nyo na ang magbibigay sa inyo. Minsan ay natatagalan lang ito dahil nga sa completion of documents galing sa magiging employer nyo sa ibang bansa. Pumunta naman tayo sa mga balik manggagawa. Meaning yung mga OFW na second time nang lalabas sa Pilipinas na dati ng documented OFW at babalik sa parehong employer na walang employment changes. Ito ang mga kailangan nyong dalhin. Una, ang inyong valid working visa or working permit. Kung nandito ka naman sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang nagsisilbing visa natin dito. So yun na ang ipapakita nyo sa immigration. At nagsisilbi din itong proof of employment dahil hindi ka naman magkakaroon nito kung hindi ka actively employed. Pero take note guys ha, kapag kukuha kayo ng OEC sa POA, ay kailangan magdala kayo ng Certificate of Employment galing sa inyong company or employer. Dahil minsan ay hinahanapan ang mga OFW galing dito sa UAE ng Certificate of Employment. May mga OFW na hindi nakakuha ng OEC dahil lang dyan. Pangalawa, ang inyong OEC galing sa Migrant Workers Airport Assistance. Eto guys, yung lagi kong binabanggit na POA desk sa loob ng NAIA. Na bukas sila 24/7 at pwede kayong magpaprint sa kanila ng inyong OEC exemption para sa mga OFW na hindi marunong mag-acquire nito online. Pero sa mga marunong naman sa online ay pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM or sa POPSBAM account nyo. Hindi na dito guys nabanggit ang Polo Verified Contract dahil nga dati ka ng documented OFW at babalik lang din sa parehong employer na walang any employment changes. Pero dalhin mo lang din ang valid printed contract mo just in case man hanapin ito sa immigration. Pero hindi na required ang bagong verification. So, eto ang mga documents na kailangan nyo dalhin kapag pabalik na kayo sa ibang bansa as balik manggagawa. Number 1, ang inyong e-travel departure card. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Number 4, ang inyong OEC exemption. Number 5, ang inyong valid working visa. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap sa immigration ang OWA membership
Pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong active member nito. At dapat lagi tayo nagre-renew kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. At sa mga uuwi naman sa Pilipinas na may nagbago sa kanilang kontrata or sa kanilang employment status, for example, nag-change employer, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, nag-change marital status na babae, at nag-change job site, o kaya naman yung mga galing sa visit visa na naging employment visa. Kailangan nyo magdala ng Polo Verified Contract or kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng OEC or ng updated OEC sa mismong opisina ng POA. At take note guys, wala pang nabanggit na OFW pa sa bagong guidelines ng Bureau of Immigration. Kaya sa mga namomroblema tungkol sa OFW Pass ay huwag nyo na muna ito isipin dahil hindi pa ito kailangan sa immigration. Dahil OEC or OEC exemption pa rin ang hinahanap. Nabanggit din sa guidelines yung mga direct hire at yung mga seaman. Pero guys, hindi ko kasi kabisado ang proseso kapag direct hire papunta sa ibang bansa. Kaya ilalagay ko na lang yung copy ng guidelines ng Bureau of Immigration sa description ng video na ito para mabasa nyo din. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.